Magandang araw mga ka-good news, narito ang mga nagbabagang balita, mga headlines sa ating news ngayong Lunes, bigay sa atin ng UNTVC News. Atin panoorin ang mga nagbabagang balitang ito. Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Philippine Drug Enforcement Agency itinangging nasa drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. taliwas sa mga paratang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon ay nako, ano na naman itong nangyari ngayon? Turuan ng turuan na naman. Patuloy tayo. House Speaker Martin Romualdez hinamon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte na patunayan ang mga alegasyon laban kay PBBM. Ay naku na mga aligasyon yan. Pabayaan nyo na yan kasi nung unang kapanahunan pa naman mayroon ding issue yang si Baste na yan. Ang likod niyan ay mayroong tatak yan ng dragon. Kaya pabayaan nyo na lang kung ano yung mga issue. Ang harapin natin ngayon ay itong kasalukuyang problema West Philippine Sea at itong napipintong digmaang pandaigdig. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe ngayong araw patungo ng Vietnam para sa 2 araw na state visit. Vice President Sara Duterte itinalagang caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo. Yan ang maganda. Bisitahin yung kapitbahay natin na Vietnam kasi isa rin yan sa atin kapanalig. Isa yan sa sasama sa atin kung mayroong magaganap na digmaan dyan sa West Philippine Sea. Kaalyado natin ang Vietnam. Operasyon ng CNN Philippines ititigil na simula sa January 31. Bakit kaya? Panibagong Ay nako, ito yung ayaw natin mangyari kasi pareho tayong sumasakay ng mga sasakyan. Big time oil price hike mangyayari kinabukasan, atin pakinggan. Oil price hike ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Naku, mga kumpanya na yan. At pinakamalamig na temperatura ngayong 2024 na itala ng Pag-asa. Temperatura sa La Trinidad, Benguet bumagsak sa 9.7 degrees Celsius kaninang umaga. Kahit dito sa Surigao, napakalamig ng temperatura ngayon. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 29, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dinumog kagabi ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila. Dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layo ng Bagong Pilipinas na ilatag ang mga plano ng administrasyon sa mga susunod na taon. Ito ang maganda. Bagong Pilipinas, magkapareho lang sa bangon eh. So Bagong Pilipinas parang bagong lipunan din ito ng Marcos Sr. noong 1980s. Kaya magandang plataforma ito para sa kanyang administrasyon. Atin panoorin ang kanilang rally. At ang kampanya na ito ay walang halong politikal. Narito ang report ni Nel Maribohok. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi partisan group ang Bagong Pilipinas o isang grupo na may lihim na planong pampolitikan. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila kagabi. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development that benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Ito lang ang maganda kay BBM, magandang magsalita kasi matalino ito. Kung si Manny Pacquiao kaya ang nanalo, ano kayang mga magagandang salita na maibigay ni Manny? Pero alam naman natin na malinis ang puso ni Manny. Kung siya ang naging presidente, malayong malayo itong mga presidente natin na marunong
marunong kung paano i-budget yung ating treasury, di ba? Pero si Manny, ako kung boboto lang ako, kay Manny na ako. Kasi malinis pa si Manny. O, wala pa sa kanya yung dugong yung dugong may halong crocodile. Dinaluhan nito ng mga kongresista, senador at ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, ang bagong Pilipinas ay isang panawagan ng pagbabago mula sa pagiging Pilipino, ekonomiya, pamamahala at sa lipunan. Ang kampanya anya na ito ay magsisimula sa pamahalaan. Kaya naman may mahigpit na tagubili ng Pangulo sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad. Yan ang maganda. Bawal ang tamad. Dapat ikulong ang mga tamad yan sa gobyerno nyo, sa gobyerno natin. Dapat mayroong tagamasid. Kung sino ang tamad, bigyan ng penalty. Or kung grabing tamad, tanggalin sa trabaho. At makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Dagdag pa nito ay sa Pangulo, bawal ang katiwalian, mapang-api at nagahari-harian. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Maganda talaga mag-speech itong si BBM. Kahit doon sa labas, kapag dumalaw ito, hindi tumitingin ito ng kudigo. Kaya okay rin naman ang ni BBM. Kaya lang merong mga issue itong kanyang pamahalaan ngayon. Pero bagong Pilipinas, subukan natin yan. Kung pagkain pa, bagong pagkain, tikman natin kung ano yan. Muli ring nagpaalala si PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang kanilang tungkulin para sa kapakinabangan ng mamamayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yan, napakagandang layunin ng BBM administration, yung bagong Pilipinas. Pwede rin bagong bangon Pilipinas. Dahil lahat ng mga sinasabi niya ay sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hanggang sa muli, di ko magpaalam na ingat kayong lahat.